Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Congressman Marcoleta hinarang at pinigilang magsalita sa 6.352 trillion budget ni Tamba at Saldico. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At ito na nga, kinalkal ang baho, nilabas ang video. Nako, Kongreso hinarang si Marcoleta. Kimbo kabado kong Marcoleta pinigilan. Ayan, binasa ko lang po yung thumbnail mga kababayan. At ito na nga, si Representative Kimbo. Mukhang eto, medyo maano kayo dito mga kababayan, masyasyak kayo sa rason no kung bakit lumalaki ang utang ng Pilipinas, kung bakit lumalaki ang gastos ng Pilipinas. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po nating itong bigyan ng reaksyon. Ito. Wait, makakripin natin. Okay. Ito. Representative Kimbo, pasok. Sponsor yields a few questions from this representation. Yes, Mr. Speaker. Thank you. Your Honor. Siguro gusto ko lang linawin para yung mga nakikinig sa ating mga kababayan natin, no? You mentioned a while ago during the interpellation of Kong Bordado, our budget for next year 2025 is 6 point something trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker. 6.352 trillion pesos, Mr. Speaker, Your Honor. And the projected income for 2025 is 4 point something trillion. Is that correct? Mr. Speaker, total projected revenues is 4.644 trillion pesos. So yan mga kababayan, yung uutangin nila 6 trillion something, di ba? Pero yung projected na kita is 4 trillion something lang din. So, mag-aabono ang taong bayan nito ng 2 trillion, no, para mabayaran. Kaya pala hindi natin mabayad-bayaran yung mga utang ng Pilipinas, no? Kasi ganito pala ang strategy, ganito pala magplano. we have a deficit of 1.6 trillion something change, right? 1.537, Yeah. Mr. Speaker, Your Gusto ko Honor. lang malaman, Mr. Chair, no? Mr. Speaker, sa ating magaling na Madam Sponsor, I heard, if I'm correct, no, you mentioned na our borrowings will be amounting to 2.5 and change trillion. Am I right? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Chair, no, siguro, please enlighten us, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit may sobra tayong almost 1 trillion? Para lang malaman natin mga kababayan. Ano yung difference na yun? So mas malaki po ang expected natin na spending kumpara sa ating kikitain. Yun That's- ang So yan mga kababayan, mas malaki ang spending. Pero sabi nga, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa bagong Pilipinas, bawal ang magwaldas, di ba? Bawal ang waldas sa bagong Pilipinas. Pero bakit ganito? Kailangan ng mas maraming, pakinggan muna natin si Representative Kimbo, no? Tapos bigyan po natin ng reaksyon kung matutuwa ba tayo or ano. tanong natin. So, ang tawag po natin dyan, pump priming. Yan po ay isang Keynesian principle. Matapos po ang Great Depression sa Amerika, matapos po ang World War II, nung sinabi ni John Maynard Keynes, para palaguin natin, para makabangon ang ekonomiya, ay kailangan gumastos ng gumastos ang gobyerno dahil merong tinatawag na multiplier effect.
So yun pa nga mga kababayan, para daw makabangon ng ekonomiya, kailangan natin gumastos ng gumastos, no? Ang problema lang mga kababayan kasi ang gobyerno natin ay gastos ng gastos. Pero hindi naman nakakabangon ng ekonomiya ang taong bayan eh. Ganun pa rin yung kanilang sinasabi, no? Mahal pa rin po ang mga bilihin, hindi po nila kaya or something na kulang yung kanilang kinikita. Eh di dapat sana balanse, no? Balanse po sana ang ekonomiya natin kung ganyan gastos, gumagastos naman pala ang gobyerno natin para makaahon ang Pilipinas eh. Pero bakit ganun? Ha? Iilan lang po yung natutuwa at iilan lang yung nakikinabang. So, ganito rin ang konsepto, kailangan gumastos ang gobyerno sa mga programa na merong multiplier effect. Ibig sabihin, sa pisong ginagastos ng gobyerno, dapat mas higit pa sa piso ang nagiging suma total in terms of output. Yan pa, birahin po natin yan ha. Multiplier effect mga kababayan ha. Pag gumastos daw ang gobyerno no, ng 10 piso, for example lang, dapat maging 100 pesos. For example lang yan ha, multiplier effect. Pero mga kababayan, saan ba gumagastos ang gobyerno natin? Sa pamimigay ng ayuda. O, di ba? Sa pamimigay ng ayuda. Eh ngayon lang sa DSW din, napakaraming programa wherein namimigay po ng ayuda like AX, like AKAP, di ba? Do you think mga kababayan, there is a multiplier effect sa ginagawa nila? Saan kumikita ang taong saan kumikita ang gobyerno? Sa pamimigay nila ng ayuda. May bumabalik ba sa gobyerno? O syempre yung tax, no? Pero may kahati na po yung mga Syempre pag bumili po yung tao, binigyan nila ng pera, bumili sa mga tindahan, sa grocery, di ba? Yung tax na, value added tax. Problema lang, hindi lang po gobyerno ang kumikita. Pati na po yung mga negosyanteng mapagsaman. Hindi, joke lang mga kabay. Yung mga negosyante hindi na puro sa gobyerno, porsyento na lang po ang may babalik sa gobyerno niyan. Naasaan po yung sinasabi yung multiplier effect dito sa pamimigay ng ayuda? Di ba? So pala naman po sila. Ito mga kababayan, si Congressman Marcoleta, hindi pinigilan, hinarang at pinigilan magsalita dito sa sinasabi ni Kimbo na 6.325 trillion budget ni Tamba. Ito mga kababayan, pakinggan po natin ang video ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos tila binulabog ng bagong henerasyon party list representative Congresswoman Bernadette Herrera ang Kamara di Representante patungkol sa nasabing kontrobersiyang trilyong budget ng Kongreso at tila harap-harapang natusta at nasabon si Stella Gimbo sa interpellation. Sa Party List Representative Rodante Marcoleta, tila binasag na ang katahimikan at ang buong katotohanan at may isiniwalat patungkol sa nasabing House Plenary Deliberation on Proposed Budget 6.3 trillion pesos National Budget for 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang nakakagulat. Kapapasok lang na balita sa Party List Representative Rodante Marcoleta, matapang na ibinunyag at isiniwalat na hinarang at pinigilan pala siya ng House leadership na makapagtanong sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion pesos national budget para sa taong 2025.
sinimula noong September 16, 2024. Ayon pa sa inilabas na report online ng marami sa ating mga kababayan, grabe na talaga ang House of Crocs. Takot na takot talaga silang masabon ni Kong Marcoleta. Hindi pa sila nakontento sa ginawa nila sa Vice President Sara Duterte na tinapyasan ng budget. Halatang halata na talaga ang korupsyon sa loob ng Kongreso. Pati si Kong Marcoleta, hinarang nila. Kung wala silang tinatago, dapat pinayagan nilang makapagsalita si Kong Marcoleta. OMG! Kaya pala wala si Kong Marcoleta sa nasabing hearing. Hinarang at pinigilan pala siya ni Tamba at Saldi. Kung nagkataon Oo na nga, no? nakapagsalita si Marcoleta, mag-walk out na talaga si Stella Gimbo. Hindi niya kaya si Marcoleta, matalino at walang tinatagong baho. Di tulad nila at Kongreso, napaligiran na talaga ng buayang sobrang ganid sa pera at kinakain lang ang pera ng taong bayan. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Hawak talaga ni na Martin and Saldico ang national budget. Silang dalawa maghahati ng kickback. So yan mga kabayan, kung ganito ang nangyayari na pinipigilan si Congressman Marcoleta, sino pa ang aasahan nating magtatanggol sa pera ng bayan at sa taong bayan dyan sa Kongreso? Akala ko ba ang Kongreso ay representante ng taong bayan? Ngayon, kung mayroon isang tao na gustong magtanong at pipigilan nila, anong tawag dyan mga kabayan? Baka pag sinabi nating diktador, magagalit rin sila. Pag sinabi naman nating authoritarian, magagalit din po sila. Mula sa 6 trilyon na budget, kaya minamadali nilang ipasa iyan para wala ng usapan o tapyasan na mangyari. Kukulangin ang target nilang kickback if ever bawasan pa ang national budget. Plus balato pa ni Stella Gimbo, rag to riches dyan sa pangbansang Eto pa bigla ko lang naisip mga karibyo natin, kasi sobra-sobra naman pala, gaya ng sinabi kanina ni Representative Kimbo, sobra-sobra naman pala ang proposed budget, Biruin nyo, 6.3 trillion. Ang tanong ko lang, bakit kinuha pa yung excess fund ng PhilHealth, di ba? Bakit kailangan pang kunin yun? Sobra-sobra naman pala ang pondo ng Pilipinas. Di ba? Base po sa kanilang sinasabi, Bakit pa kinuha yung pondo ng PhilHealth na sana para yung sa mga miyembro ng PhilHealth? At bakit magtataas ng premium ang PhilHealth kung may excess fund naman pala? Mayroon unused fund. budget, magpapayaman lang ang mga alagad ni BBM at Lisa Kong. Wala nang aasahan ng mga Pilipino sa bangag na presidente na mas pinili pa na pakisamahan ng mga oligarko. Kailangan na talagang makialam ng AFP at suporta ng taong bayan. Lulugmok lalo sa kahirapan ng Pilipinas at sa dami ng droga. Unquote. Narito ang full video kung saan binasag na ni Congressman Rodante Marcoleta at sinabi sa publiko na hinarang pala siya at pinigilan ng House leadership sa Kongreso. Panuuri ng full video. Setyembre 16, uumpisahan ang pagde-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sana ang pakapagtanong ng Delikado pala dito ngayon si Congressman Marcoleta, mga kababayan. Baka kasi balikan siya nitong House leadership, no? Ni Speaker Martin Romualdez na baka hindi na to bigyan ng budget. Baka magaya ito kay Vice President Sara Duterte, ha? Hindi na mangalahati ang budget. Di ba? mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman po kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay do sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay.
Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip party list. 1-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahihirap. Ngunit, dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority dahil po konti lang sila. Kami ng mga majority ngayon, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. So yan mga kabayan, grabe po pala itong kanilang ginagawa dyan sa HOR, no? Ha? Pero eto lang no mga kabayan, bakit hindi naman nila pinayagan si Congressman Marcoleta? Kung doon nga sa hearing ng budget ni Vice President Sara Duterte, halos lahat ng congressman, no? Papasok lang. Like for example, si 'di ba, si Kong Dan Fernandez, 'di ba? O nandun pa sa kabilang committee, pumunta lang sa committee ni Kimbo para magtanong kay Vice President Sara Duterte. Binibigyan po nila ng oras na mga pagtanong. Pero bakit dito naman sa kanilang budget na, 'di ba? Pinigilan nila si Congressman Marcoleta. So ano mga kabayan, isa na ba itong sign ng dictatorship? Sign na ba ito ng authoritarian government? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion, reaksyon, or kritisismo sa video nito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.